Okay. Kay ang uban manggod bro, nagaingon nga, nag-Muslim ramana aron makasawag upat. Mga Muslim daw, daghan manog asawa ko no. Tinood ba mga Muslim? Lahat ba ng mga Muslim dito? May 4 na asawa yung mga kalalakihan? Ikaw bro, ilan yung asawa mo? Usa lang. Usa laman gani. Okay, tay, halika dito tay. Oh, ito baka siguro nag-Muslim ito para lang mag-asawa ng 4. Ilan ang asawa mo tay? May asawa ka ngayon? Wala na. Oh, wala mang gani asawa. 4 pa kaha. Hindi ganyan mga kababayan. Sana po wag niyo po itong mamasamain, ha? Nais lang po naming itama ang inyong maling pagkakaunawa sa Islam. Katulad niyan, marami sa inyo ang iniisip o inaakala nila basta Muslim 4 ang asawa, basta Muslim babaero. Mga paratang po yan mga kababayan, mga bintang po yan sa amin mga kababayan. To the point na kapag mayroon ng nag-Muslim ay kukutsyain. Sungugon ba? Nag-Muslim na siguro na para mag-asawag daghan. Siguro nag-Muslim na siguro na para mag-asawag 4. Di ba? Mga kababayan, gusto lang po naming linawin mga kababayan. Sinabi sa Quran, in khiftum alla ta'dilu fawahida. Pagkatapos ipahintulot ng Diyos na pwedeng magkaroon ng asawa yung mga kalalakihan ng 2 or 3 or 4 hanggang 4. Take note na hanggang 4 lang. Hindi po unlimited ha. Hanggang 4 lang. Subalit, ito yung dapat nating kumbaga ay pag-aralan at bigyan ng diin. Kasi pagkatapos ng kapahintulutan na yon ay sinabi ng Diyos, subalit kung kayo ay mangangamba na baka hindi kayo maging makatarungan sa inyong mga asawa, baka magkasala pa kayo at hindi kayo maging makatarungan, mag-asawa na lang kayo ng isa lang. Kaya karamihan pa rin sa aming mga Muslim na mga lalaki, kasama ng nagsasalita, ay isa pa lang ang asawa. Bakit? Kasi obligasyon ng pag-asawa sa Islam. Hindi yan puro libog lang na katulad ng akala ninyo. Ito kasi yung mindset ng iba sa inyo. Mag-Muslim na lang kaya ako para magkaroon ng daghang babae. Kabayan, manatili ka na lang dyan sa kinalalagyan mo. Huwag ka nang mag-Muslim kung libog lang yung hanap mo. Bakit ka ako? Kasi sa Islam yung pag-asawa ay obligasyon. Diyan ka na lang sa kinalalagyan mo. Unlimited pa. Kahit iba-ibang putahe gabi-gabi kaya mong papakin. Wala ka pang pananagutan. Sa Islam, kung mag-asawa ka ng 4, lahat mo yan ay pananagutan. Lahat kailangan mong bigyan ng sustento. Yung mga anak na magkakaroon ka sa 4 na yan, lahat mo yan anak. Lahat mo yan dapat nabigyan ng karapatan. Walang number 1, number 2, number 3, number 4. Lahat yan ay number 1 sa obligasyon. Lahat yan ay number 1 sa pagiging makatarungan. Dapat ay maging makatarungan sa oras. Yung sustento, hindi yung kung sino yung bata-bata pa na doon ka mas matagal at yung matanda na ay hindi ka na halos pumupunta. Mali yan. Obligasyon po ito. Hindi po ito puro libog lang. Kaya sabi ng Diyos, subalit kung kayo ay matatakot na baka hindi kayo maging makatarungan, mag-asawa na lang kayo ng isa lang. Isa lang. Kung natatakot ka na baka hindi ka maging makatarungan. Kaya karamihan pa rin sa aming mga Muslim, sa mga kalalakihan, isa lang ang asawa. Kasi obligasyon to eh. Hindi ito puro libog lang. Pasintabi lang. Hindi ko sinasabing lahat kayo, pero marami sa inyo ganyan. Isa lang yung legal, pero marami ang illegal. Sa amin, nagpapakatotoo lang kami mga kababayan. Subalit ito ay obligasyon, hindi puro lang libog. Hindi ibig sabihin na kapag Muslim ka, kailangan mo nang mag-asawa ng 4. Hindi. Misconception po ito mga kababayan, na kapag Muslim, ay kailangan na mag-asawa ng 4. Kapag Muslim ay maraming asawa. Kapag Muslim ay ganito-ganito. So kabilang po ito sa itatama natin mga kababayan. Kasi mali po itong pag-uunawa. Alam nyo, dahil sa panonood ng mga love story, tayong dalawa, you and I against the world, kaya tuloy, naging mindset ng karamihan sa atin, 1:1 dapat. Pero alam niyo po ba, mga kababayan,
Normal ito sa mga naunang tao. Yung lalaki na mayroong higit sa isang asawa, mga kababayan. Halimbawa sa panahon ng mga propeta, si Abraham ay mayroong higit sa isang asawa. Si Abraham, ama ng mga napakaraming propeta. Kabilang sa mga dakilang propeta at sugo ng Diyos. Si Abraham, mayroong higit sa isang asawa. Kung makasalanan yan, papaano na yung dakilang propeta ay gagawa ng makasalanang gawain? Kung makasalanan man yan, isana pinagbawalan na siya ng Diyos, mga kababayan. Bukod pa kay Abraham, marami pang mga propeta na mayroong higit sa isang asawa. Si Solomon, sinong hindi nakakakilala kay Solomon? Isa lang ba yung kaniyang asawa? Marami siyang mga asawa. Yung iba pang mga propeta, mayroon silang mga higit sa isang asawa. Hindi naman yung kinukonsidera as kasalanan sa Diyos. Mga kababayan, yung mga propeta, sila po yung mga malalapit sa Diyos. Hindi po sila gagawa ng mga karumal-dumal na gawain. So ito po ay batas ng Diyos. Subalit mga kababayan, hindi po dapat abusuhin. Ito yung mali ng iba. Inaabuso nila itong pagiging pwede ng pag-asawa ng higit sa isa. Inaabuso. Bakit mga kababayan? May mga tao, nalibog lang yung kanilang hanap. Wala silang pakialam sa obligasyon. Yun po yung mali. Kaya ikaw, kung iniisip mo, kung sasabihin mo na magbumuslim ka para makarami ng babae, huwag na. Kung libog lang yung hanap mo. Diyan ka na manatili. Bakit? Kasi kung diyan ka na manatili, unlimited na. Unlimited. Kasi kahit gabi-gabi, iba yung putahin na pinapapak mo. Pasintabi lang sa inyo. Sa Islam na, limitado hanggang 4 lang. Kung libog lang yung hanap mo. Diyan ka na manatili. Isa lang yung asawa, pero marami naman yung illegal. Yan ang masama. Nagbabanal-banalan ka. Kunwari pa'y ganito-ganito. Mas marami ka pa palang babae. Diba mga kababayan? Huwag niyo po itong mamasamain mga kababayan. Nagpapakatotoo lang po tayo dito mga kababayan. So, burahin niyo na po yung maling mindset or maling pagkakaunawa ninyo na kapag Muslim ay marami na agad yung asawa. Kapag Muslim ay kailangan mag-asawa ng 4 agad-agad. Kapag Muslim ay babaero. Kapag Muslim ay gahaman sa babae. Burahin nyo na po yan mga kababayan. Kasi maling-mali po kayo dyan mga kababayan. Hindi po ganyan ang itinuro sa amin ng relihiyon namin mga kababayan. So sana po ay magkaunawaan na po tayo mga kababayan. Isa po ito sa mga dahilan kung bakit namin ito ginagawa para maitama namin ang mga mali ninyong pagkakaunawa hinggil po sa Islam.